Mapagpalang araw, ano po? Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po muna ay makakapakinig ng isang awit. Awitin patungkol sa Panginoon Diyos. Ano po? Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko'y may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen! Praise God! Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan na para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sanang minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen, amen, amen. Praise God. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan na para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sanang pinamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na tayo ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na tayo ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Amen, amen, amen. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen, amen. Praise God. Tapat kailanman. Narinig po natin ang magandang awitin. Ang Panginoon ay tapat. Totoo nga naman po yan. Tapat talaga. No? Walang labis, walang kulang. Kung tayo mga tao, hindi tayo tapat, siyempre naman ang Panginoon Diyos tapat yan. Amen? Amen. Maganda, pasimula, isang awitin upang ang Diyos ay malwalhati sa tinig na yaon. Ano po? Ngayon, tayo ngayon ay papalahot sa pagbabasa ng Biblia. Tayo mag-aaral ng turo at aral ng Biblia. Opo. Pero bago tayo mag-aaral, tayo muna ay panandaling mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito, ng iyong banal na Espiritu upang siyang magbukas ng puso't isip namin.
siyang magpapatotoo sa iyong salita sa amin. Sapagkat ang iyong salita ay kapagi-paginabang, sapagkat yan ay pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, ang ating babasahin ay yun nakasulat dito. Ang gamit ko nga po palang Biblia, Bagong Tipan. Kaya manipis ang Biblia. Nakalagay dito, Bagong Tipan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, mangbabasahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Sa Filipos 4:9, ang mga bagay na inyong natutunan, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Maliwanag po ang sa pahayag ni Apostol Pablo. Tingnan muna natin. Sino si Apostol Pablo ng Biblia? Ano po? Dito natin tignan sandali kung ano ang kanyang meron siya sinabi. Ito, unang Timoteo chapter 2 verse 7, na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hentil sa pananampalataya at katotohanan. Yan. Siya pala'y apostol ng mga hentil. At hindi siya nagsisinungaling. Ano po? Yan. Tayong mga Pilipino o hindi Pilipino, outside the Israel, ang mga Israeludyo, ang itinalaga ng Panginoong Yesus doon ay ang mga 12 apostol, yung grupo ni San Pedro. Yung naman mga hentil o labas ng Israel, kahit anong lahi ka, ang tawag sa iyo ay entil. Kasi dalawa lang klase ang tao sa Biblia. Kung hindi ka Hudyo, isa kang hentil. Tayo mga Pilipino, tayo ay mga hentil. So maliwanag, ang ating kinikilalang apostol ng Biblia ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ito maliwanag ang sabi niya. Ulitin natin. Unang Timoteo 2:7, na dito itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hentil sa pananampalataya at katotohanan. So maliwanag po, si tagapangaral. Kanino? Sa mga hentil. Opo, ngayon baka sabihin ninyo, yan nung panahon na nangangaral si Pedro at saka si Pablo, bakit sila meron na papangaralan mga, limbawa, ang mga apostol, sila Pedro, meron silang natitiyampuan mga hentil. Kasi po, pagpunta nila sa lugar ng mga Hudyo, meron pong mga hentil doon. Ganon din si Pablo. Sa pangangaral niya sa mga kahintilan, kung minsan, meron din pong mga Hudyo doon.
At yan ay nakasulat din naman sa Biblia. Pero in particular, si Apostol Pablo ay itinalaga ng Panginoong Yesus sa mga hentil. Nagtapat na nga si Pablo hindi ako nagsisinungaling, sabi. Purihin ng Panginoon. Sino nagtalaga sa kanya? Di walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa, basahin po natin, tignan natin. Ang sabi, ito, dito sa Gawa 26, 18 o 17, ganitong sabi ng kasulatan, Gawa 26, 17, 18, naililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. Yan ang sabi ni Jesus. Sino nagsugo kay Pablo sa mga kahentilan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kasi po itong chapter 26, kung sisimalan mo sa verse 12, ang kausap ni Pablo ay walang iba kundi si Jesus na nandun na sa langit. 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yan. Ito po yung pagtatalaga kay Pablo sa mga hentil. Ang nagtalaga sa kanya ay si Jesus. Dito, sa 14, sa verse 14, tatas lang natin kaunti. At nang mga subasob sa lupa, kaming lahat, sabi ni Pablo, ay narinig ko ang isang tinig na nanggagaling, nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguhusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis, sa mga matulis. 15, sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinaguhusig. Yun. Si Jesus po palang kausap niya. So maliwanag, ang nagtalaga sa kanya bilang apostol ng mga hentil sa kanyang panahon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung babalikan natin yung 2:7 ng unang Timoteo, na ditong itinalaga ako, tagapangaral at apostol. So, ang nagtalaga sa kanya pala ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maliwanag po. Kung meron man tayong kinikilalang apostol ng Biblia, ay walang iba kundi si Pablo. Kasi po bilang mga kahentilan, siya po ang may sulat para sa atin. Ayun. Doon naman sa hanapin lang natin, dito po sa isang talata, ganito naman ang sabi niya. Dito po sa Galacia, sa Galacia 1:11, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Yung ebanghelyo pinangangaral niya, pinagtatapat na niya, hindi galing sa tao. Verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao,
ni tinuro man sa akin kung hindi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. So maliwanag nang itinalaga siya ng Panginoong Yesus bilang apostol, tagapangaral ng katotohanan sa mga Hentil. Anong sabi niya dito sa Galacia? Yung kanyang ebanghelyo, yung kanyang pangangaral ay hindi kata ng tao o hindi galing sa tao, kundi ipinahayag sa kanya ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang turo at aral ni Pablo, ayon sa Biblia, ay galing kay Jesus. Walang sariling aral si Pablo. Galing lahat kay Jesus. Yun ang kanya pong pagliliwanag. Kaya sinabi niya, mga kapatid. Ibig sabihin, kapatid, nung panahon niya, meron siya na pangaralan, na convert niya, ang tawag sa kanila, kapatid. Ngayon, para wag silang magduda, ipinagtatapat niya na yung aral niya ay hindi galing sa tao o ng sino man tao, kundi pahayag mismo ng ating Panginoong Yesus sa kanya. Kung naalala nyo sa 26:18 ay 17 ng Gawa, balikan natin nga, dito sa Gawa, balikan lang natin. Anong nakalagay? 26. Ito. Sa 14. At nang mga subasob sa lupa, kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguhusig? Mahirap sa iyo ang sumisikat sa matulis. Kasi at sinabi ko, sino ka? Baga Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinaguhusig. 16. Datapot, bumangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong paha, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang alal kita, ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na pagpapakitahan ko sa iyo. 17. Liligtas kita sa bayan, sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayun. So, yung ipinakita at nakikita niya kay Jesus, yun, yung aral. Ngayon, balikan natin yung teksto natin. Filipos 4:9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. So, maliwanag ang sinabi ni Pablo. Anong sabi niya? Yung natutuhan. Ano yon? Yung aral niya. Tinanggap. Ano yon? Aral niya. Kasi nakalagay, narinig at nakita sa akin.
So, yung nakita sa kanya, yung aral, hindi naman natin nakita si Pablo kasi wala na si Pablo sa panahon natin. Pero yung narinig natin, ayan, nag-iwan siya ng sulat at nakasulat nga sa Biblia. Yan. Yan ang ating pinapaksa. Yung kanyang, tinanggap. Yung aral niya, tinanggap niya kay Kristo, Jesus. At yung kanyang sinasabi ng kanyang simula, ng kanyang ebanghelyo. Tandaan ninyo, nang tinanggap niya yung aral niya, si Jesus ay nasa langit na. Nakaakyat na siya sa langit. Yung tagpo na yon, yung sa Gawa chapter 26, yun ay tagpo sa Damasco. Yung kanyang pagtatalaga sa kanya ng Panginoong Hesukristo bilang apostol at mangangaral ng totohanan. Maliwanag po, yung natutunan natin sa kanya, ang sabi niya, isagawa ninyo. Ano yung natutunan? Yung aral na dala niya. Kapag isinagawa mo yon, anong nakalagay sa dulo? Basahin natin muli. Filipos 4:9. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Sa ating panahon ngayon, di man natin nakapiling si Pablo, di natin siya nakita. Pero yung dalang aral niya, nabigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo, na ating natutunan, tinanggap, at narinig. Ayan. Isagawa ninyo. Ibig sabihin, gawin natin. Sundin natin. Kapag ginawa natin yung aral niya, parang si Jesus na rin na sinusunod natin. Kasi si Jesus po ang nagtalaga sa kanya bilang apostol ng mga kahintilan. At ang Diyos ng kapayapaan ay, anong sabi niya? At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Di ba po napakaganda niyan? Diyos ng kapayapaan. Ibig sabihin, wala pong anumang kaguluhan. Walang kaguluhan. Payapa. Peaceful. Purihin ng Panginoon. Kaya, ang malaking problema lang po dito, sa magbuhat po ng matuto akong makinig ng salita ng Diyos, na nagbabasa na rin ako ng Biblia, ay bakit napakaraming reliyon? Imbis na yung aral ni Pablo ang itinuturo nila, yung aral nila mismo, doktrina. May mga samahan, doktrina po, 27 doktrina. Meron namang iba, 29 doktrina. Dodoktrina ka ng 27, dodoktrina ka ng 29. Inaabot na kung ilang buwan yan. Lahat yun isasaksak nila sa ulo mo. Yung kanilang ginawang doktrina. Isasaksak lahat sa utak mo. Samantala kung magbasa ka ng Biblia, ayan. Kumisan yung pagdodoktrina nila, nandyan ang daya. Ba't ko nasabi nandyan ang daya? Silang gumawa niyan eh. Kumbaga, yung kanilang pandoktrina ganito po yan. Sila yung gagawa ng tanong, sila rin yung sasagot sa tinanong nila. Yan ang sinasabi kong daya. Kaya, magugulantang ka na lang.
tataniman ka ng sandamakmak na doktrina ng kanilang simbahan. Oh. Pero, itong mga nagdodoktrina ng ganito, yan ay magkahaway. Nag-ahaway sila sa social media, umantong pa sila sa dimandahan. Nagdidimandahan po silang dalawa. Pero pareho ang kanilang estilo. Doktrina 27, Doktrina 29. Oh. Kanya lang, magkaiba ang aral na dala nila. Yung isa, hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Yung kabila naman, naniniwala sila si Jesus ay Diyos. Pero, nagbabangayan yan. Yung isa naman, nagmumura. Minumura, yung nasa kabila. Ito naman nasa kabila, pinagbibintangan nila na bakla itong nasa kabila. Oh. Pero pareho sila nagdodoktrina yan. Yung isa 27, yung isa 29. Oh. Hindi. Dapat ang ipangaral mo kung ano yung aral ni Apostol Pablo. Hindi na kailangan doktrina. Alam niyo po kung minsan, ewan ko, kaya kung minsan yung pareho nadoktrinahan ka dito, nadoktrinahan ka dito, umalis yun dito, lumilipad dito. Yung iba, umalis dito, lumilipad dito sa isa. Alam niyo po, lalo na po sa Money Matters, ang dami nasasabi dito, laban dito. Ganon din dito, ang dami nasasabi tungkol dito, pagdating sa pagkakapirahan sa simbahan. Kaya sila naglilipatan. Naglilipatan sila. Lagi niyo pong tatandahan, ako lagi ko sinasabi, magbasa lang kayo ng Biblia. Iba na yung nagbabasa ka ng sarili mong Biblia. Bakit? Yung nagdodoktrina sa inyo magkabila, kung minsan dinadaya kayo ng mga yan kung talagang perfect ang kanilang doktrina, bakit sila naglilipatan? Sige nga, kung tama ito, ang doktrina, isang 27, isang 29, bakit naglalayasan yung mga membro nila dito at lumilipat sa kabila? Kung tama ang kanilang doktrina, ibig sabihin may mali. Kasi po yung doktrina nila, sila po yung nagtanong, sila rin yung sumagot. Sila yung nag-compose ng kanilang mga doktrina. Di po ba? Napakaliwanag. Tapos yung magkabilang ito yung lumipat dito, nagaling dito, at yung lumipat dito, at yung nandito, lumipat naman dito, pinakikita nila sa kanila social media na ito'y galing kay ganito. Tapos itong kabila naman, ito'y galing kay Kwan. Pinagsasalita pa nila yung lumipat. Kung tama yung doktrina ng bawat isang ito, itong dalawang grupong ito na nagkasuhan pa sa korte, di sana wala na lipatan sa kanila. Sipin nyo, matagal ka na rito, pagkatapos lilipat kayo, magsasalita kayo. Ganito po kasi yan. Yan. Ibubulgar nila yung kabulukan ng bawat isa. Pinakikita po sa social media yan. Hindi, kaya lagi ko sinasabi, magbasa lang po kayo ng Biblia. Kung ano sinabi ni Pablo, yun po sundin natin. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo, sabi ni Pablo. Amen. Mahirap po ba yun? Problema, nagpapauto kayo sa inyong mga leader. Kung ano-ano mga tinuturo nila. Okay lang na makinig ka. Nasa isang simbahan ka.
Ngayon, ang dami ng simbahan, iba-ibang pangalan. Okay lang makinig ka sa kanila. Pero, magbasa ka rin naman sa sarili mong Biblia. Para hindi ka mailigaw. Kasi pag nagbabasa ka, kahit papahano, naiintindihan mo. Yung isa naman po, yung kabila, hindi ka pwedeng magbasa ng Biblia. Yan ang problema sa kanila. Ang katwiran nila, sila lang daw ang may karapatan. Dito naman sa kabila, malaya silang magbasa. Pero kailangan po, malaya tayong magbasa. Walang magsasabing, huwag kayong magbabasa, kami lang ang may karapatan. Saan mo naman natutunan yan, kulokoy? Ang Biblia po, ipinaghuhutos ng kasulatan, basahin mo, basahin mo araw at gabi. Josue 1:8. Sa Old Testament pa lang, pinababasa na. Sa New Testament, Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Yun po yung Pahayag 1:3. Malayang magbasa ang sino man. Hindi ko po sinasabing magaling ako. Pero sa aking nakikita ngayon, kaya ang payo ko, magbasa kayo. Read your Bible. Kasi po, yung iba naman, huwag kang kakain ng ganito. Pati pagkain pinagbabawal. Akala mo, doktor. Ang doktor ang nagsasabing, huwag kang kakain ng ganito. Doktor yun eh. Sila, huwag kang kakain ng ganito. Pag kumain ka, hindi ka pupunta sa langit. May impyerno ka. O, kita nyo? Pati sa pagkain, may impyerno ka. Ano namang klaseng doktrina yan? Oh. Ay, hallelujah. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag na. Pare-pareho lang po nagbabasa ng Biblia yan. Ang problema lang, sila po ang nag-i-interpret ng Biblia. Kumpleto na yung Biblia, huwag mo nang interpret yan. Maliwanag na nakasulat dyan. Kaya nga nagkaroon po ng iba't ibang klaseng translation, hanggang nagkaroon po ng translation na maghahanap po sa pagkatagalog. Kaya nila pinagahan para mas maintindihan po natin. Oh. Ano po? Huwag kayong maging uto-uto. Oh. Ay, naglipa na po ngayon ng mga reliyon sa mundo. Kahit dito sa ating bansang Pilipinas. Sandamakmak ang nakarehistro sa SEC, Security and Exchange Commission. Kung ilang libo po ang pangalan nakarehistro. Yung iba, may mga kaso, mga wanted. Sipin nyo. Si Arawang Kristo. Ayun, wanted. Nagtatago. Manyak. Mga leader, mga manyak sa laman yan. Ayan, dami sa social media. Pinalalabas nila, mga leader ng simbahan. Ang kamanyakan, yung iba nasa korte pa. Nanalo. Yung namanyakan. Napatunayan, manyak yung leader nila. Hallelujah. Sige nga, pagtanggol ninyo. Ay. Kaya tandaan nyo po, yung aral ni Pablo, galing sa ating Panginoong Yesus, binasa natin, verse by verse. Wala tayong dinadagdag, wala tayong binabawas. Ano po, ang ginamit kong Biblia, ang Biblia. Yung manipis, New Testament. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Sa pagkakataon na ito, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa. Kung sila man po may kabigatan sa buhay, yung paghahanin, at kung meron pong mga sakit, yung pagalingin. Salamat po aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan.
like and share. At kayo pong nasishare, i-share nyo ng share sa iba. At mag-subscribe din po kayo. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa ang Biblia. Amen. Ganito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.